Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Diyos sa gabing po ito na nandito po tayo lahat. And wag po natin kalimutan ipag-pray yung ating pong parating na anniversary. And thank God kasi nga po pinoprovide niya po yung mga pangangailangan. Amen. Buksan po natin ating mga Bible sa Romans chapter number 6. And we're going to study verse number 8, 9, and verse number 10. Romans chapter number 6, verse number 8, 9, and 10. So, basahin ko po. The Bible says there, "Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more. Death hath no more dominion over him. For in that he died unto sin once. But in that he liveth unto God." Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa kabutihan niyo po sa amin, O God. Salamat, O God, sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin that we can have a fellowship in Thy Word. Dalangin ko po, Diyos, na gamitin niyo po itong pagkakataon po na to na mas maintindihan po namin, Panginoon, ang kaligtasan na meron po kami. At kung ano po yung ginawa niyo po doon sa cross ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, maraming salamat because we've been enlightened into what is the truth on what the Lord Jesus Christ did on the cross. Bless us tonight. In Jesus' name I pray. Amen at amen. So mga kapatid, magandang gabi po muli sa ating lahat. And ito pong pag-aaralan natin mga kapatid, again, is the continuation po sa atin pong pag-aaral. And I pray po mga kapatid na sa bawat isa po sa atin is that we are continually learning, and I am praying po mga kapatid na we are learning, na natututo po tayo mga kapatid sa atin pong pinag-aaralan po mga kapatid sa Bible, no? So again, this verses po mga kapatid from 6 to 10, from 8 to 10, it is maganda pong makita po natin itong mga kapatid na mas matuto po tayo, makita po natin deeply kung ano po yung ginawa ng Panginoong Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, ang isang bagay po na nangyari sa isang tao na naniwala sa Panginoong Jesus is unang-una po mga kapatid, nagselyo po ang Holy Spirit sa atin. Amen? He seals us. And also mga kapatid, He baptized us into the body of Christ. Ngayon, kung babasahin po natin yung Ephesians chapter number 1, verse number 13, diyan po natin makikita po yan mga kapatid, "In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise." And another verse is on 1 Corinthians chapter number 12, verse number 13, nang sinabi po dyan mga kapatid, "For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit." So yan po yung mga bagay mga kapatid na nangyari po nung naniwala yung isang tao, nagtiwala po siya sa ginawa ng Panginoong Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, yung kasapatan na ginawa ng Panginoon po doon sa krus ng Kalbaryo pa mga kapatid, ito po yung dapat una at dapat ito talaga yung paniwalaan ng isang tao. Now, this gospel po mga kapatid is clearly declared by Apostle Paul na ito dapat yung pagtiwalaan po natin so that yung Holy Spirit po mga kapatid is kumilos. Kasi mga kapatid, kung hindi po ito yung gospel na paniniwalaan po natin, kung wala po dun sa death of Christ for our sins, was buried and rose again, the Holy Spirit will not move. At hindi po siya gagalaw po mga kapatid para po
is-sealed ka para po i-baptize ka into one body. Kasi nga mga kapatid, nakita natin doon sa Ephesians 1:13 that after that ye believe. So anong paniniwalaan po natin? The gospel of the grace of God, that Jesus Christ died for sins, was buried, and rose again the third day for our justification or according to the scriptures. Now mga kapatid, sabi po ni Paul sa verse number 8, now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. So mga kapatid, sa atin po, mayroon pong kaibahan na you are dead in Christ at you are dead spiritually. Kasi mga kapatid, kung tayo po ay dead spiritually, meaning we're not still at wala pa rin po tayo dito po sa katotohanan, kung ano po yung meron po yung gospel. Na mga kapatid, kaya nga sinabi dyan, if we dead in Christ, we believe that we shall also live with Him. Kasi mga kapatid, meaning that we trusted the Lord Jesus Christ finished work. Na kaya kailangan mga kapatid, maintindihan po natin na yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa cross, ayan po yung declaration ng gospel at yan po ay napaka-importante po sa bawat isa po sa atin. Na kung ano po yung paniniwalaan po natin at ano po yung paniniwalaan ng tao at ng bawat isa po sa atin. Kung babalikan po natin mga kapatid, yung verse number 3 hanggang verse number 5 ng Romans, ang sabi po dyan mga kapatid, know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in the newness of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Kaya mga kapatid, ito pong verse na to nagsasabi po sa atin mga kapatid that it is the same thing na nag-conform po tayo o it is a conformity to the death, burial, and resurrection of Christ. Kaya mga kapatid, ang katotohanan sa mga believer, ang katotohanan na meron po tayo naligtas, ikaw po naligtas ka po mga kapatid, na who died with Christ. So kung tayo po ay namatay sa kay Kristo, then we being conformed to His death. So if we are conformed to His death, mga kapatid, then also we live in Christ, being conformed to the likeness of His resurrection po mga kapatid. So yan po yung bagay na nangyari po sa believer po mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, na kung maiintindihan po natin ng lubusan at malalim po yung bagay na yan mga kapatid, maiintindihan, makikita mo po yung biyaya ng Diyos na meron po tayo mga kapatid. And that's wonderful that I have understand. That's the thing na nakita ko po yung mga bagay po na yan. It really amazed me mga kapatid sa buhay ko sa araw-araw kasi nga kung iisipin po natin yung buhay po natin, ano bang meron tayo? Ano bang kaya po natin gawin mga kapatid? But knowing that someone died on the cross for us, was buried and rose again, ang sabi ng Bible, if we be dead with Christ, so meaning naniwala ka sa ginawa ng Panginoong Jesus, then, ang sabi niya dyan mga kapatid, we believe that we shall also live with Him. Kaya nga mga kapatid, meron po tayong tinatawag na eternal security. Na which is, ang dami pong mga denomination na hindi po maniwala sa bagay po na yan. Kasi ang una po nilang tinitignan yung buhay po ng isang tao. Maraming mga bagay na pumapasok sa isipan na pwede ba yun? Na Kristyano ka na ganito ka na, dapat ganito ka na, nagkakasala ka pa din. Pwede ba yun mga kapatid? Pwede po talaga yun kasi nga hindi naman po tayo gumawa. Hindi naman ikaw yung gumawa ng pamamaraan para patawarin ka. At to begin with, mga kapatid, hindi mo naman kayang bayaran ng iyong kasalanan. Hindi ko naman kayang bayaran ng aking kasalanan. So mga kapatid, imagine the thing na if hindi po nila maintindihan na kung ano po yung picture ng Jesus Christ doon po sa death of Christ for sins, was buried and rose again, the death, the burial, and the resurrection, na kapag naniwala po tayo mga kapatid, that's how
ganun din po yung nangyari po sa ating buhay po mga kapatid. It is a conformity to His death. We are dead also, and then when He resurrect, we shall also live with Him. So yan po isang bagay mga kapatid na makikita mo na ng mga best na verses that you can see that your eternal security or your salvation is not of yours. Ito po ay binigay at ginawa ng Panginoong Hesus po para po sa atin. Kaya mga kapatid, in the future, sa rapture po mga kapatid, uhunahin, di ba? And the dead in Christ shall rise first. So syempre, kung hindi ka nabuhay ng pagkakataon na yan, di patay ka na kay Kristo. At kung ikaw po ay patay niyan, ikaw yung unang ire-resurrect. Meaning, mamubuhay ka sa Kanya. So, ganun po yung mangyayari niyan mga kapatid in the future. Now, does your works, kailangan po ba yung works natin, kailangan ba maging mabait ka para dumating yung panahon na yan, i-resurrect ka? Kailangan ba talaga nagsisimba ka pagdating ng panahon na yan? Hindi naman yan kailangan ng ganun, hindi naman yan titignan mga kapatid. The only thing is, if the Holy Spirit seals us and baptizes us into one body. Pero hindi ko sinasabi na huwag ka na magsimba. At hindi ko rin sinasabi na huwag ka na gumawa ng kabutihan. Kasi magkakaroon ka ng problema sa bagay po na yan, mga kapatid. Ang ibig sabihin ko po na hindi ka na magsimba at hindi mo kailangan magsimba para maligtas, hindi mo kailangan gumawa ng mabuti para maligtas, nandoon po yun, mga kapatid, sa kaligtasan. Pero sa buhay po natin, of course, kung hindi ka magsisimba, ano mangyayari sa buhay mo? Pag hindi ka pa nakapagsimba, hindi ka pa nakapakinig ng preaching, humihina ba yung ikaw? Humihina ka ba? And sometimes it does po mga kapatid. Kapag wala po tayo sa church, sometimes it really bothers us. Amen? So mga kapatid, as a result, si Paul in verse number 9 and verse number 10, he declared that sabi niya po dyan, knowing that Christ being raised from the dead, dieth no more. So meaning, He resurrect. Now in 1 Corinthians chapter number 15, kapag binasa po natin yung pababa mga kapatid, makikita niyo po yung mga verses dyan that yung mga taga-Corinthians, hindi po sila maniwala, totoo ba na merong resurrection? Totoo bang ganyan? So mga kapatid, ito po mga kapatid, when we know that Christ being raised from the dead, He dieth no more, and death hath no more dominion over Him. So meaning po mga kapatid, even po yung kamatayan, hindi po gumana po sa Panginoong Hesus. Namatay siya, basically namatay po siya, yung physical niya na nakaburied. Amen? Pero mga kapatid, when you try to read the Word of God, His spirit is not dead. He went into the prisons, into the hell, and preached there po mga kapatid. But His body, of course, the body, the flesh, talagang namatay. Dahil, ang sabi naman talaga, Christ died for sins. Hindi naman pwedeng hindi mamatay yung body. Kaya mga kapatid, pero, nung siya po ay nag-resurrect, that is anong tawag niyan? Yan na po yung bagay na nagsabi po sa mga Israel, yung signs and wonders na meron, talagang nag-resurrect siya yung Diyos. But in us po mga kapatid, the meaning of resurrection is justification po mga kapatid. And that is one of a mystery program na meron po tayo sa panahon po natin ngayon po mga kapatid. Kaya sabi niyan for verse number 10, for in that He died unto sin once. But in that He liveth unto God. Kaya mga kapatid, imagine that the death doesn't have or wala pong dominion po sa kanya mga kapatid over Christ. So meaning, kung babasahin po natin yung 1 Corinthians chapter number 15, verse number 54 hanggang verse number 57, dito po natin makita mga kapatid. 1 Corinthians chapter number 15, verse 54, sabi niya po dyan mga kapatid, so when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass, saying, that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?
The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But look at verse number 57 po mga kapatid. But thanks be to God, which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, if you believe in the finished work of the Lord Jesus Christ po mga kapatid, then thanks be to God that He gave us victory sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus po mga kapatid. So meaning po mga kapatid, Christ gave us the victory, meaning sin has no more dominion to the believer. Kumbaga mga kapatid, yes, magkakasala ka mga kapatid. Yes, magkakaroon ka ng mga shortcomings sa Panginoon. But we have to understand, and I understand personally, that when my sin was forgiven, sin has no more dominion over me po mga kapatid. Because it's your choice. Sarili mo na yung option po mga kapatid or pagpili kung magpapalunod ka sa kasalanan po mga kapatid. But mga kapatid, let us always remember that when Christ died for our sins, He died for our sins. Bakit? Kung babalikan po natin yung verse number 6, di ba? Sabi niya, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So mga kapatid, nandiyan naman po yan. Makikita naman po natin mga kapatid. And usually, magiging alibi or sasabihin weakness, reasons ng mga tao that gusto po nilang gumawa ng kasalanan at magpatuloy po sa kasalanan ng kanila pong ginagawa. Pero mga kapatid, kapag naintindihan mo yung bagay po na to at ito po ay iyong ini-embrace mga kapatid, the grace of God will teach you to deny those things. Deny yung mga sin na nandyan po mga kapatid. So mga kapatid, sin has no more dominion over you. Because Jesus Christ destroyed the body of sin. Kaya mga kapatid, you have to understand na bakit ikaw mismo, tanongin mo sa sarili mo, bakit nagpapatuloy ako sa kasalanan? Bakit nagsiserve ako sa kasalanan? Kaya mga kapatid, the believers na wala na pong dominion yung sin po sa kanila mga kapatid, it is because of that we are dead to sin and alive unto God. Ito po yung isang magandang privilege and blessings po na meron po ang isang tao of being conformed to the death of Christ, was buried, and rose again, or the resurrection of Jesus Christ. Kaya no wonder in verse number 10, when Paul mentioned that, for in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. So when Christ died, and He died one, this is way back 2,000 years ago, mga kapatid. That's the time na namatay po ang Panginoong Hesus para po sa ating kasalanan. That's the time that binayaran niya ng kanyang dugo ang ating pong kasalanan. Amen? At yan po mga kapatid, is hindi na po siya mamamatay po muli para po sa ating kasalanan because He only did it once po mga kapatid. So, Christ did this kasi nga mga kapatid, nakita po ng Diyos yung condition po ng tao. Nakita niya yung condition mo, nakita niya yung condition ko, nakita niya na hindi natin kayang bayaran po yung ating mga kasalanan. Nakita niya na kahit anong gawin ng isang tao is bumabalik sa kasalanan po mga kapatid. Amen? Kaya mga kapatid, dahil po dyan, ginawa po ng Diyos na binigay niya po ang Panginoong Hesus. Kasi mga kapatid, gusto niya pong i-reconcile sa Kanya ang tao by the Lord Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, kung meron pong taong hindi maniniwala sa ginawa ng Panginoong Hesus, it is not valid. Hindi po yan matatanggap ng Diyos. Kung ang isa po mga kapatid, ang kanya pong paniniwala is wala po doon sa finished work ng Panginoong Hesus po mga kapatid. Kahit ano pang gawin niya po mga kapatid. Kahit
sino pa siya o kahit ano pang kabutihan na meron siya o meron tayo, hindi po siya magbabalid sa Panginoong Hesus. Because mga kapatid, it is Jesus Christ who can only reconcile us, the unbelievers, the person, to God. So without Jesus Christ in His life, masakit man siyang pakinggan mga kapatid kasi meron pa tayong mga families, mga friends, mga best friends, and so forth po mga kapatid, na hindi pa po nila tinanggap yung kabutihan, yung ginawa ng Diyos doon po sa cross ng Kalbaryo po mga kapatid. But whoever and whatever goodness na ginagawa po nila mga kapatid, still hindi po siya valid sa Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, kailangan po nating maintindihan yung bagay po na yan. Kasi kahit hindi po nila tanggapin, at least marinig po nila ng tama. Now, kapag binuksan po natin yung 2 Corinthians chapter number 5, verse number 18, dito po natin makikita mga kapatid, that in all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. So meaning mga kapatid, hindi na, di ba na-impute na sa iyo yung righteousness of God, then hindi, the right, ito pong, yung sins, yung trespasses, is hindi po ma-impute po sa atin mga kapatid. And binigay po sa atin yung word of reconciliation. Verse number 21, for He hath made Him to be sin for us. Nakita niyo po ba mga kapatid yung ginawa ng Panginoong Hesus? At ang daming hindi po naintindihan yung bagay na yan mga kapatid. At hindi rin po nating maintindihan bakit magpapatuloy po tayo sa kasalanan. Bakit palagi po nating sinasabi sa sarili po natin na tayo po ay weak. Yung Diyos mo mga kapatid, ginawa niya po yung sarili niya para na magina, yung kasalanan is nasa Kanya po mga kapatid. Para mga kapatid, is that we made para maging righteous po tayo sa harapan ng Diyos in Him. Amen? Kaya mga kapatid, kailangan po nating maintindihan yung ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa cross ng Kalbaryo ng malalim. Na hindi lang basta naintindihan mo lang siya mga kapatid so that matanggal po sa ating mindset, matanggal po sa mindset ng isang believer yung kaisipan na okay lang na magpatuloy ako sa kasalanan kasi ligtas naman ako. Secure naman yung aking kaligtasan. Hindi naman mawawala yan sa akin. So, okay na magpatuloy. Mga kapatid, hindi po yan okay. Amen? How can we win someone if we are continually doing in sin? Kaya mga kapatid, we need to appreciate what God or Jesus Christ did on the cross so that it will help us understand the grace of God toward us. Kaya mga kapatid, may imagine mo mga kapatid, yung mga kapatiran po natin na nagpapatuloy sa kasalanan, siyempre, malulungkot ka man. Minsan, hindi na mawala sa ating isipan na i-judge na rin sila. Minsan, natatanong na rin tayo sa sarili natin, ligtas ba talaga sila? Pero mga kapatid, yan po yung isang bagay. On the other side, makikita mo din yung biyaya ng Diyos sa buhay po nila. Kasi imagine mo, nagpapatuloy sa kasalanan pero yung biyaya ng Diyos nag-abound. But this is not, hindi po yan para gayahin po natin sila mga kapatid. Hindi para po magpatuloy rin po tayo sa kasalanan. Siya nga nagpatuloy sa kasalanan. Ako din po, hindi naman siguro ako. Hindi po mga kapatid. Kailangan po nating maintindihan yung mga bagay po na to na kung tayo po ay patay kay Kristo, then we believe that also we live with Him. And knowing that Christ being raised from the dead dieth no more. Death hath no more dominion over Him. At nang dahil nangyari po yun mga kapatid, so even you, basically mamamatay naman talaga tayo mga kapatid. Darating tayo sa punto na tayo po lahat ay mamamatay. Pero mga kapatid, even on us, when Jesus Christ gave us the victory,
Kahit po sa atin yung kamatayan, wala na pong magagawa yan, mga kapatid. Kahit yung kasalanan, wala na rin pong magagawa yan kasi nga, we are going to live unto God. Amen? Kaya mga kapatid, it is very important na maintindihan po natin yung bakit to so that you can testify. So you can makita po ng tao sa inyo yung buhay ng Panginoong Hesus. Na makita yung biyaya ng Panginoong Hesus sa buhay po natin po mga kapatid. No wonder when Paul says in Galatians chapter number 2, verse number 20, which is very familiar passage po mga kapatid, but one of na napakagandang passage po mga kapatid. Di ba? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So nakita mo ba yung sarili mo dyan o hindi? Ang nakita mo lang sa sarili mo dyan, na crucified ka with Christ. But the rest of that, mga kapatid, you see, na kung namubuhay ka man dito sa mundo, dapat namumuhay ka sa pamamagitan ng pananampalataya ng Panginoong Hesus. Amen? Because He's the one that gave His life for us. He is the one that gave Himself for you and love us. He sacrificed Himself for you. Na namatay siya, tayo namatay sa Kanya, nabuhay siyang muli, then we shall also live with Him. Kaya mga kapatid, the grace of God is so rich. Sa mga nakakaintindi, sa mga bagay na nakaka-appreciate po mga kapatid, yung biyaya ng Diyos, sobra-sobra po talaga mga kapatid. Sometimes, hindi lang po natin makita kasi nga, syempre, nagkakaroon tayo ng mga pagsubok, nagkakaroon tayo ng mga problema, na minsan, instead na mag-pray tayo kung ano-anong naiisip natin, nag-overthink po tayo sa mga bagay-bagay po mga kapatid. But mga kapatid, the grace of God is so rich. Imagine, when sin abound, grace did much more abound. Yung bagay pa lang na yan mga kapatid, nung bagay pa lang, nung narinig mo yung bagay na yan, nung nakita mo yung katotohanan sa bagay po na yan na ginawa ng Panginoong Hesus at ikaw po ay naligtas. Diyan pa lang mga kapatid, na pinatawad ng Panginoon ang lahat po ng ating kasalanan, diyan pa lang makita mo na yung sobrang biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Pero mga kapatid, huwag mo natin kalimutan, Satan is there. Satan will try to blind every human being. Bawat pong isa, kung ano po yung ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, makikita niyo po yan. Because denomination, churches that are preaching apart, away from the finished work of Jesus Christ, they are trying to mix everything in the Word of God. They're mixing the law and the grace. At yan po yung gusto ni Satanas na makita po mga kapatid. Na i-blind po yung mga preachers, yung mga pastors, yung mga leaders ng church so that these things hindi po siya ma-testified, ma-declare po mga kapatid. Kung ano po yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. At hindi lang po sa mga tao po mga kapatid. Hindi lang po sa mga unbeliever po mga kapatid. Kasi imagine mo, bakit po merong mga atheists ngayon na hindi na po naniniwala sa Diyos? Amen? Bakit hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos? Why? Is there Antichrist? And who is the Antichrist po mga kapatid? And that is Satan. We're not trying to pinpoint anyone or whoever they were po mga kapatid. Pero mga kapatid, ito po yung gustong mangyari po ni Satan po sa atin. That is going to destroy the message po mga kapatid. At ano pong gagawin mga kapatid? At ang every believer po mga kapatid, they're also going to destroy their lives. Kasi mga kapatid, kapag ang buhay po natin ay destroyed, kapag ang testimony po natin hindi po maganda,
Sa tingin mo ba, pag yung testimony mo, sira, hindi ka ba mahihiya? Kung totoo kang ligtas? Kapag nasira yung testimony ng mga kapatid, baka mahirapan kang makabangon. Kaya mga kapatid, we have to take care of that because Satan, gustong-gusto po niyang sirain ang buhay po nating bilang isang Kristiyano. At hindi po tayo maging blessing sa mga tao at hindi po makita ng tao yung ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa cross ng Kalbaryo. Meaning, sa totoo lang mga kapatid, mahihirapan kang makipag-usap ng bagay na yan kapag yung buhay mo hindi maayos. Amen? Anong sasabihin mo sa tao? Siyempre, pastor, kailangan gospel lang. Ay, kaya lang alaman nila yung buhay mo. So instead na makita sana talaga nila yung biyaya ng Diyos po mga kapatid, ang nakikita nila yung ikaw. At yan mga kapatid, realidad po yan. Amen? Realidad po na nangyayari ang mga kapatid na kapag hindi po maganda yung ating buhay, mahirapan po tayo mga kapatid. Okay lang sana kung hindi nagsalita ng Christian living si Apostle Pablo, kaya lang nagsalita man siya. Kaya lang nagturo man siya mga kapatid. Meron siyang instruction po mga kapatid. So meaning mga kapatid, we know that our lives is hindi po siya yung magliligtas po sa mga tao. Pero mga kapatid, ang buhay po natin pwede pong maging hindrance na hindi po nila makita yung tunay na kaligtasan. Amen? Kaya mga kapatid, we have to think that very carefully. If we understood that Christ died, He died unto sins once, but he that he liveth unto God. If Jesus Christ destroyed the body of sin, kasi ang gusto ng Diyos, hindi ka po mag-yield or mag-surrender po dyan sa kasalanan. But mga kapatid, tayo po ay mamuhay po ng tama. Amen? Mangyayari lang po yan mga kapatid kapag naiintindihan po natin. May hirapan po tayo mga kapatid. Bakit? Kasi ang buhay po natin is sira na. Distracted na. And the lost, mahihirapan silang paniwalaan kahit ano pong sabihin po natin. Kaya mga kapatid, magpatuloy lang po tayo sa ating buhay na maayos. Hindi ka naman lugi dyan. Mas maganda nga na namumuhay ka ng tama, amen? Kaya mga kapatid, lagi po nating tatandaan kung ano po yung ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa cross of Calvary. So that ma-appreciate mo, maalala mo palagi ang biyaya ng Diyos. Na makita mo mga kapatid, na ang lahat po nangyayari sa buhay po natin is biyaya lang po ng Diyos. And by this verse that we have, kung tayo po ay patay sa Panginoong Hesus, and someday mga kapatid, I believe that we shall also live with Him. Knowing that Christ being raised from the dead, dieth no more. Death hath no more dominion over Him. For in that He died unto sin once, but in that He liveth unto God. Kaya mga kapatid, this is a wonderful paalala po sa bawat isa po sa atin. Amen? Para maintindihan mo, para maalala mo kung ano po yung ginawa ng Panginoong Hesus sa iyo at makita mo yung biyaya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya mga kapatid, I hope that we see that. I hope mga kapatid na alalahanin po natin yan sa buhay natin sa araw-araw. Hindi lang sana sa linggo, hindi lang sana pag nagtitipon-tipon tayo, but kahit mga kapatid nag-iisa ka na lang sa buhay mo. Sa school ka, mag-isa ka, kung saan ka man mag-isa ka, hopefully, ang palagi mong maalala is yung ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa cross ng Kalbaryo. Amen? Alalahanin po natin biyaya ng Diyos. He gave Himself for us para po tayo ay ma-free po sa kasalanan.
Someday, mga kapatid, you will see that death, sins, hath no more dominion over us because of the righteousness of God in us. Kaya meron po tayong eternal security because meron po tayong righteousness ng Panginoon. Na yun lang po yung valid po sa Kanya na magkaroon po tayo ng righteousness. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa inyo pong salita. Lord, salamat sa mga paalala. Lord, help us, O God, that we may continue, Panginoon, na alalahanin po namin kung ano po yung ginawa niyo po sa amin, O God, nang sa ganun, Panginoon, ay ang inyo pong biyaya ang mangibabaw palagi, Panginoon, sa aming buhay. Nang sa ganun, Panginoon, ay makita po ng tao yung biyaya niyo po sa buhay po namin. Lord, help us, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong buhay. Na makapagpatuloy po kami, Panginoon, sa aming pong kinakailangang buhay bilang isang Kristiyano, O God, na anumang instruction na meron po ang salita ng Diyos sa aming pong buhay. Lord, pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin. Bless niyo po yung bawat isa po sa amin, ang aming pong mga family, mga friends and loved ones. In Christ Jesus' name I pray. Amen at amen. So, tawagin natin si Brother Julius para po sa ating prayer and closing hymn.